Another day, another vlog. Thank you Lord for this day. Hi there! Welcome back again to my vlog. Ngayong araw nga na to, tamad na tamad talaga akong bumangon. Paano ba naman kasi tingnan nyo yung panahon, malamig at nag-uulan na. Past 8 o'clock na nga ng umaga na magising ako, napasarap talaga yung tulog ko. So syempre dahil malamig yung panahon, obligado talaga akong magkape ngayong araw. Na mga oras nga na to, nag-iisip talaga ako kung anong pwedeng ulamin kasi nga masarap kumain, di ba? Lalo na't nag-uulan. Naalala ko nga kapag ganito nag-uulan, marami na nga palaka sa bukid. Ang problema nga lang, hindi ako marunong mamalaka. Diyos ko. Aminin nyo man at hindi, yung palaka talaga napakasarap lalo na kapag sinabawan mo siya o kaya naman yung adobong tuyong-tuyo. Bigla tuloy akong nag-crave. Sana naman Rugo meron magbenta ng palaka kapag nag-uulan na. Bukod nga sa palaka, gustong gusto ko din kinakain yung mga dagang bukid o kaya yung mga kamamaro. Pero syempre sabi ko nga sa inyo, gustong gusto ko lang silang kinakain pero ayokong hinuhuli. Bandang alas 10 na nga ako nakabili ng ulam at heto, pauwi na ako ng mga oras na to. Bali, umorder na nga lang ako dun sa suki ko ng manok, yung may halong lieg at paa ng manok. Dahil sa ngayon nga, wala pang palaka, mag-aadobong paa muna tayo ngayon ng manok. Pagkadating ko nga ng bahay, agad na nga akong dumiretso dito sa may kusina at heto, yung mga paa, agad ko nang tinanggalan ng kuko. Bali, ito namang ulo, mga tinanggalan ko na din yung matitigas na parang straw dun sa pinakaliig. Diyos ko, naalala ko nga dati, no nagluto nga ako ng leg ng manok, hindi ko tinanggal. Akala ko kasi kasama yun. O diba, sabi ko sa inyo, nagsimula din ako sa wala talagang alam sa pagluluto. Alam nyo ba dati, yung isang buong manok, hindi ko talaga siya alam chop-chopin. Maalala ko nga dati nung malis yung nanay ko, tiniwan nga sa amin yung isang buong manok, ay Diyos ko, may giyang giniling. Natsyempo pa nga noon na yung ginamit ko ngang kutsilyo, napakapuro. Kaya naman nung panahong naluto ko nga yung manok at durug-durug nga siya, sabi ko ang sisihin nila yung kutsilyo, napakapurol kasi. O diba, mindset ba, mindset, para hindi masisi. Pagkatapos ko nga mabanlawan ng maayos, ayan, bali nilagay ko muna dito sa may lagayan para nga mapatiktik. At pagkatapos nga nun, syempre, magpe-prepare naman tayo ng mga gagamitin natin sa paggisa. Bali dito nga sa ating lulutuin ay gagamit tayo ng bawang, kaya naman kumuha lang ako ng kalahati ng isang buo. Para nga ako mabilis balatan itong bawang, pinukpok ko nga muna bago ko nga balatan at heto, pinaghihiwa ko na rin. At syempre, dahil nga magigisa tayo, hindi mawawala dito yung sibuyas. Kaya naman kumuha na ako ng 2 piraso at binalatan at pinaghihiwa ko na rin. At kapag nga nag-aadobo ako, hindi talaga mawawala yung kamatis. By the way, yung paglalagay ng kamatis ay optional lang naman, pero kung sanay kayo ng walang kamatis, okay lang din. Kumuha lang ako dito ng 3 pirasong kamatis, tapos siniwa ko lang sa 4 dahil mamaya malalanta din naman yan kapag ginisa natin. Para naman sa natural na pampaasim ng ating adobo, gagamit nga tayo dito ng kalamansi. Sa pag-aadobo naman, pwede kayong gumamit ng suka, depende yan sa lasa na gusto nyo ma-achieve. Pero dahil nga nakabili na yung nanay ko ng kalamansi at masarap din naman to sa adobo, ayan, humiwa na din ako dito ng mga ilang piraso. Sa totoo lang dati, kapag nag-aadobo talaga ako, suka lang talaga yung nilalagay ko. Pero nung natikman ko nga na ginagawa din nilang pang-asim yung kalamansi sa kanilang adobo, nasarapan din ako. Kaya simula nun, kung meron namang kalamansi, talagang kalamansi na yung ginagamit. Wala ko pa nga sanang dagdagan niya ng atay at balon-balunan, pero nung umorder nga ako, sabi nga ng suki ko, naubusan na nga daw. At nang matapos ko nga hiwain itong mga kalamansi, ayan, isa-isa ko na din piniga. Na matapos ko nga pigain lahat ng kalamansi, heto, nagpainit na nga ako ng mantika dito sa may kawali at nilagay ko na nga tong bawang. Sabi nila mas mainam daw na unahin nilagay yung sibuyas, pero para maiba naman, ibalik natin ulit sa bawang. Hindi naman na siguro nila itatanong kung anong nauna kapag kinain nila tong ulam na to. At bago pa man nga masunog yung ating bawang, nilagay ko na dito yung sibuyas at yung kamatis. Hahaluin lang natin to ng hahaluin hanggang sa malanta na nga yung kamatis na nilagay natin. At syempre sa pag-adobo, hindi mawawala itong paminta. At kapag nakapagbande na ng maayos yung mga bawang, sibuyas at yung kamatis, pwede na nga nating ilagay yung mga manok. Bali yung manok nga pala na to 1 kilo, tapos kalahating kilo naman yung paa at yung liig. Isasakto ko nga talaga yan ng 2 kilo pero wala na nga. At kapag ganyan na nga yung itsura ng ating manok, pwede na nga natin lagyan ito ng toyo. Tansyahin nyo na lang yung paglalagay ng toyo. Kung maalat yung toyo nyo, kontian nyo na lang. Pero kapag matabang, pwede nyo naman itong dagdagan. At kapag naman kinulang at wala ng toyo, kunin nyo na lang yung toyo ng jowa nyo. Char. At syempre, fast forward, bali nung manuyo-nuyo na nga, nilagay ko na nga tong katas ng kalamansi. Bago ko nga nilagay yung katas ng kalamansi, pinakuluan ko nga yan ng 5 to 10 minutes. Na makulangan nga ako sa linamnam, nagdagdag pa nga ako dito ng konting pampalasa. At syempre, ang pinaka-importante sa lahat, yung taste test. Bago ko pa nga makalimutan, bali naglagay nga pala ako dyan kanina ng konting asukal dahil gusto ko nga medyo manimis-namis tong adobo natin. At heto, kaninang umaga nga, meron nga sumobrang mga nilagang itlog, kaya naman para hindi masayang, ayan, isinama ko na nga dito
sa may adobo. Bali, pinakuloan ko lang ng mga ilang minuto itong ating adobo hanggang sa medyo manuyo siya. Tapos ayan, ready to eat at ready to serve na nga itong ating adobo. Kaya naman na maluto, agad na din ako nagsandok. Abay, syempre, para makakain na. Pag ganito nag-uulan talaga, Diyos ko, napakasarap kumain, lalo na pag ganito pagkakaluto ng adobo. O ayan, hindi na kayo mahihirapan kung anong pwede nyo lutuin bukas at magpakailanman. Char! O siya, that's it muna, our basic ulam for today's video. Thank you for watching and see you again on my next vlog. God bless everyone. Bye!